이 시간 우리에게 주신 하나님 말씀은 누가복음 3장 21절로 38절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa aklat ng Lucas, chapter 3, verse 21 to 38. 우리 한 절씩 교도하십시다. Salita nating basahin. 백성이 다 세례를 받을새 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 At bumaba sa kanyang Espiritu Santo na may anyong katawan na tulad sa isang kalapati. May isang tinig na nagmula sa langit, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. 예수께서 가르치심을 시작하실 때에 30세쯤 되시니라. 사람들이 이는 아는 대로는 요셉의 아들이니 요셉의 위인은 헬리요 Ni Matat, ni Levi, ni Melki, ni Janai, ni Jose. 그 위는 마따디아요 그 위는 아모스요 그 위는 나훔이요 그 위는 에슬리요 그 위는 나케요 Ni Maat, ni Matatayas, ni Sermein, ni Josec, ni Hoda. 그 위는 여인아니요 그 위는 레사요 그 위는 수룹바벨이요 그 위는 스알디엘이요 그 위는 네리요 Ni Melki, ni Adi, ni Kosam, ni Elmadam, ni Er. 그 위는 예수요 그 위는 엘리에서요 그 위는 요랍이요 그 위는 바따지요 그 위는 레이요 Ni Simeon, ni Huda, ni Jose, ni Jonam, ni Eliakim. 그 위는 벨레아요 그 위는 벤나요 그 위는 바따다요 그 위는 나단이요 그 위는 다윗이요 Ni Jesse, ni Obed, ni Boaz, ni Salmon, ni Naason. 그 위는 아미나답이요 그 위는 아니요 그 위는 헤스론이요 그 위는 베레스요 그 위는 유다요 Ni Jacob, ni Isaac, ni Abraham, ni Tera, ni Nahor. 그 위는 수르기요 그 위는 루요 그 위는 벨렉이요 그 위는 헤버요 그 위는 살라요 Ni Kainan, ni Arfaksad, ni Sem, ni Noe, ni Lamek. 그 위는 무드셀라요 그 위는 에녹이요 그 위는 야렛이요 그 위는 마할랄렐이요 그 위는 가이난이요 Ni Enos, ni Set, ni Adan, ng Diyos. 아멘. Amen. 예수님으로부터 시작해서 하나님까지 올라가기에 모르는 이름들이 계속 많이 나옵니다. At mula sa Panginoon Kristo, makikita natin na sa kaangkanan ay nandun yung iba't ibang mga pangalan na hindi natin nalalaman. 하나님이 육신을 입고 우리 가운데 오심도 이처럼 순서에 의해서 말씀에 의해서 질서대로 지금 하고 계십니다. At nang ang Diyos ay nagkatawang tao, makikita natin na andun yung pagkakasunod-sunod at pagkakaayos. 그래서 오늘 말씀 제목은 그리스도의 임직식과 공생의 시작이라는 제목으로 말씀을 받겠습니다. Kaya ngayon na mensaheng tatanggapin natin ay may pamagat ang pagtatalaga kay Kristo at ang pasimula ng kanyang pampubliko ministeryo. 우리가 이 땅의 성도들도 예수 그리스도의 구원의 길 복음을 듣고 그리스도를 구주로 영접하고 세례를 받고 이제 절차대로 모든 게 임직을 받으며 장로와 목사로 임직받고 이제 공생애를 시작하고 그러죠. At ganoon din naman sa mga mananampalataya, una sila ay nakarinig na ebanghelyo ng daan na kaligtasan, tumanggap sa Panginoon Kristo, nabautismuhan, at paglipas ng ilang pagsasanay, sila ay itatalaga kung sila ay magiging church leader o sila magiging pastor. 하나님이 창조주 하나님이 육신을 입고 성육신하셔 오셔서도 지금 세례 요한에게 세례 받으신 것을 우리가 봅니다. Maging ang manlilikhang Diyos na nagkatawang tao, makita natin dumaan siya sa pagbabautismo ni Juan. 세례 요한이 극구 제가 어찌 주님께 세례를 베풀 수 있겠나 이거 하고 사양을 했는데 하나님의 뜻이니 말씀대로 하라고 권해서 이제 세례를 받았어요. Bagamat sinabi ni Juan na taga-bautismo na hindi siya karapat-dapat na bautismohan ang Panginoong Jesus, ayon sa salita ng Diyos, kalooban ng Diyos, ay ginawa niya ito. 하나님은 질서의 하나님이십니다. Dahil ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. 그 질서를 깨트리는 게 문제가 되는 거예요. At magkakaroon ng problema kapag sinira natin o ginulo natin yung kaayusan na yun. 오늘 본문에서부터 예수님의 그리스도 임직식과 공생애가 시작이 됩니다. At dito nga sa mensahe natin, ito yung pagtatalaga sa gawain ni Kristo at pasimula ng ministeryo niya. 이 부분이 유일하게 예수님과 요한이 직접 만나는 장면입니다. At natatangi, andun yung pagtatagpo ng Panginoon Kristo at ni Juan. 이후에 요한은
자신의 제자들을 예수님께 보내서 질문하기도 했고 예수님께서 요한에 대해서 언급하신 적은 있지만 직접 만난 적은 없어요. Na bagamat andun yung ilang mga pagtatanong tungkol ng mga disipulo kay Juan sa Panginoon Kristo, ngunit wala silang personal na pagtatagpo. 그래서 오늘 본문은 예수님께서 구약의 마지막 선지자 요한으로부터 세례를 받으시며 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이심이 선포되어졌어요. Ngunit ngayon ay makikita natin sa ating binasa na nagkaroon ng pagtatagpong personal ang Panginoon Kristo, maging si Juan na taga-bautismo, at sinabi nga ni Juan na siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. 그때 성령께서 임하시고 성부 하나님이 말씀을 선포하십니다. At bumaba sa kanya ang Espiritu Santo at ang salita ng Diyos ay dumating sa kanya. 이 중요한 예수 그리스도 공생의 그리스도의 임직식과 예수님의 족보에 대해서 오늘 우리가 본문을 봅니다. Magtatalaga kay Jesus bilang Kristo ay malagang makikita natin sa mga talata. 그러면 첫 번째로 세례 받으시며 공생애를 시작하시는 예수님을 21절로 22절에 잘 보시기를 바랍니다. At una sa lahat, makita natin sa verse 21 to 22, yung pasimula ng pampublikong ministeryo ni Jesus ay yung pagpapabautismo niya. 물론 예수께서 세례를 받으시는 이 사실에 대해서는 마태, 마가, 누가, 요한, 사복음서가 모두 증거합니다. At lahat ng apat na ebanghelyo ni Mateo, Marcos, Lucas at Juan ay nagpapatotoo tungkol sa pagbabautismo. 근데 세례 요한의 세례는 인간의 근본 문제가 뭔지를 밝히며 회개를 촉구합니다. Ngunit ang pagbabautismo ni Juan ay nagpapahayag ng pangunahing problema ng tao at hinihikayat ang mga tao sa pagsisisi. 당시 언약 붙들었다는 유대인조차 인간의 근본 문제에 관해서 모르고 회개가 뭔지도 몰랐어요. Dahil maging ang mga Hudyo noon, hindi nila alam ano ang pangunahing problema ng tao at ano ang pagsisisi. 오늘날 대부분의 기독교가 지금 이 인간의 근본 문제가 뭔지 밝히며 원죄에 관해서 분명히 이야기하고 뭘 회개해야 하는지를 이제 잘 모르고 있어요. Ganun din yung mga karaniwang Kristiyano ngayon, karamihan ay hindi alam ano yung pangunahing problema at anong bagay sila dapat na magsisi. 그 세례 요한의 회개 세례를 모르면 그 뒤로는 아무것도 모르는 거예요. Kaya una, kung hindi natin naiintindihan kung ano yung pagbabautismo tungkol sa pagsisisi ni Juan, ay hindi natin maintindihan din yung iba. 구약의 마지막 선지자로 400년 만에 암흑기를 거치고 400년 만에 세례 요한이 말씀을 선포하기 시작했어요. After ng 400 years ng madilim na kapanahunan, yung pinakahuling propeta sa lumang tipan ngayon ay nagpahayag si Juan Bautista. 많은 백성들이 나와서 세례 요한이 이제 이 선포하는 하나님의 말씀을 받고 회개의 세례를 받았어요. At maraming mga tao yung tumanggap ng mensahe na pinahayag ni Juan at sila nga ay nagpabautismo sa pagsisisi. 분명 세례 요한의 메시지는 본래 인간은 어떤 존재였으며 근본 문제, 원죄, 창세기 3장 문제는 무엇이고 우리는 하나님의 그리스도의 약속 앞에 어떻게 서야 할지를 선포했겠지요. At ang pinahayag na mensahe ni Juan, ano ang orihinal na kalagayan ng tao, ano yung pangunahing problema nito sa Genesis chapter 3 o orihinal na kasalanan, at ano yung dapat gawin ng tao sa kanyang pagsisisi. 이는 하나님께서 세워주신 유일한 구원의 길이신 그리스도 언약 붙들기 위해서 꼭 필요한 메시지가 선포되어진 거예요. At yung natatanging pangangailangan kay Kristo na siyang solusyon ay pinahayag niya rin. 그때 예수께서도 세례 요한에게 세례 받으시러 나오셨습니다. At maging si Jesus ay lumapit kay Juan para magpabautismo. 이때 세례 요한은 온 백성에게 보라, 이분이 바로 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이로다 하고 그리스도이심을 선포했습니다. Sa harapan ng maraming tao, pinahayag ni Juan na siya ang Kristo, si Jesus, at siya yung kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo. 이때 예수께서 세례 요한에게 세례 받으실 것을 말씀하셨는데 세례 요한은 그것을 극구 사양했었습니다. Nakita natin ang sinabi ni Kristo Jesus na dapat siya magpabautismo ay tinanggihan ito ni Juan. 그러나 이것이 하나님의 뜻을 이루는 일이라는 말씀에 세례 요한이 순종하여 예수님께 세례를 베풀었어요. Subalit, nang malaman niya at tanggapin na ito'y kalooban ng Diyos, ayon sa salita ng Diyos, ay sumunod siya at binautismo si Jesus. 아담 때부터 약속하신 바로 그 그리스도가
세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양으로 오셨음을 이제 마지막 구약의 마지막 선지자 세례 요한이 이 선포하며 기름을 부었지요. Si Kristo na mula pa lang kay Adan ay ipinangako na at ngayon dumating ay pinahayag nga ni Juan Bautista, tinuro sa mga tao at siya'y kanilang itinalaga. 그래서 이 중요한 사실을 오늘 본문 21절로 22절에는 백성이 다 세례받을 때 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때 하늘이 열리며 성령이 비둘기 같은 형체로 그 위에 강림하시더니 하늘로부터 소리가 나서 하나님의 선포가 있었음을 지금 말씀하세요. Sa mga talatang 21 hanggang 22, sinasabi na ang lahat ng tao ay nabautismohan na, nagpabautismo rin si Jesus. At nang manalangin ito, ay nabusan ng langit, at ang banal na Espiritu ay bumaba sa kanya, katulad ng isang kalapati, at tinig mula sa langit ay narinig na nagsasabi, ito'y aking anak na aking minamahal at kinalulugdan. 이게 이제 성육신하신 하나님이 그리스도의 사역을 공생애를 시작하실 때 임직식하는 바로 그 현장을 우리가 보고 있어요. Dito yung makikita natin yung tagpo kung saan ang nagkatawang tao na Panginoon Kristo at dumating ay itinalaga bilang Kristo. 구약의 마지막 선지자가 세례를 베풀고 성부와 성령께서 기도하시는 성자 예수님의 공생의 출범을 선포하신 것입니다. Kasama ng huling propeta ng lumang tipan at ang Diyos Ama at Banal na Espiritu ay nagpahayag ngayon ng pasimulan pa publiko ministeryo ng 거기서 Diyos 하나님의 Anak. 선포가 이루어진 거예요. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라 하셨습니다. At sinabi nga ng tinig, sinabi ng Diyos na mula sa langit, ikaw ang pinakamamahal kong anak, sa iyo ako lubos na nalulugod. 우리는 본래 하나님의 형상이었습니다. Tayo sa orihinal ay larawan ng Diyos. 근데 그 하나님의 말씀을 버려버리고 마귀의 말을 거짓말을 붙들고 마귀의 형상이 되어버렸어요. Pero isinatabi natin ang salita ng Diyos at ang kasinungalingan ng Diablo ang pinanghawakan, kaya naging tayo larawan din ng Diablo. 그러나 하나님께서 우리를 사랑하사 그리스도 언약을 세워주셨습니다. Ngunit dahil mahal tayo ng Diyos, itinatag niya ang tipan ni Kristo. 그 그리스도로 때가 되어 하나님이 직접 육신을 입고 오셨어요. Nang dumating ang tinakdang panahon, ay nagkatawang tao si Kristo at dumating. 그 그리스도의 사역, 공생의 사역을 시작하시며 임직식의 모습이 오늘 우리가 보고 있는 거예요. Ang ministeryo ni Kristo, ang pagtatalaga sa Kanya, ay makikita natin dito. 그러면 이 임직식과 오늘 이 본문에 나오는 이제 그리스도의 이 족보를 우리가 살펴보면요, 얼마나 하나님의 섬세한 구원의 비밀이 들어있는지를 알 수 있어요. At kung ating titingnan mabuti yung listahan ng kaangkanan na pinagmula ng Panginoon Kristo, makikita natin yung dakilang misteryo sa loob nito. 오늘 본문 19절로 20절에 보면 세례 요한이 투옥되고 순교한 것은 이제 훨씬 후의 일이지만 그것을 먼저 오늘 본문에 기록하고 있어요. Sa verse 19 to 20, ito ay mahabang panahon ng lumipas matapos na ikinulong si Juan at naging martir. 이는 이제부터는 이 복음서의 주인공이 예수 그리스도이시고 오직 그리스도만이 드러나야 함을 지금 이제 말씀하고 계시는 거예요. May sinasabi dito na ang pinaka punong karakter dito sa Ebanghelyo ay si Yesu Kristo at tayong si Kristo yung dapat na mahayag. 구약도 중요하고 마지막 선지자 세례 요한도 중요하지만 이제는 모든 문제, 구약의 모든 율법을 해결하시고 말씀을 완성하시고 이제 그리스도로 사역을 하시는 그리스도에게만 집중해야 함을 알려주는 것입니다. At mahalaga man si Juan, ngunit ang sumunod sa kanya ay higit na dakila na ipinahayag na siya'y gumanap ng lahat ng kautusan at dapat ang buong atensyon na ibigay sa kanya. 이게 바로 오직 그리스도라는 말이에요. Ito yung ibig sabihin ng katagang only Christ. 그 전에 우리는 오직 나, 악고, 빼라 붙들고 살았잖아요. Dati namuhay tayo ng bukang bibig natin tanging ako. 뭐 그것도 중요했겠지만 이제는 오직 그리스도만 붙들면 되는 거예요. Mahalaga rin naman yun, pero mula ngayon, dapat tanging si Kristo lang ang panghawakan natin. 그러면 두 번째로 예수님의 가게, 족보에 관해서 한번 알아보십시다. Pangalawa, alamin natin yung kaangkanan ng pamilya ni Jesus. 지금 신학자들도 다 밝히지 못한 이름들이 오늘 본문에 많이 나와요. Sa mga talatang binasa natin, may mga pangalan na maging ang mga theologians ay hindi nila napapahayag. 마태복음의 족보는 아브라함부터 시작해서 예수님까지 내려옵니다.
Sa mga kaangkanang nakasulat sa Aklat ng Mateo, mula kay Abraham ito hanggang kay Jesus. 근데 보면 누가복음의 족보는 예수님부터 시작해서 아담까지 올라가서 하나님께 이릅니다. Pero dito sa Aklat ng Lucas, makikita natin yung kaangkanan ay mula kay Jesus patungo kay Adan. 이 마태복음은 유대인들에게 이제 주 독자가 유대인이기 때문에 유대인들에게 예수님이 어떤 분이신지를 전하기 위해서 기록되었습니다. Ang ebanghelyo ng Mateo ay naisulat upang sabihin sa mga Hudyo kung sino si Jesus. 그래서 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도를 강조하는 거예요. Kaya ang binibigyang diin sa Aklat ng Mateo, si Jesus ay dumating mula sa lipi ni David. 근데 마태와 누가의 족보 기록은요, 같은 예수님에 관한 족보지만 서로 많이 달라요. Pero ang ebanghelyo ni Mateo at Lucas, nila magkatulad tungkol kay Jesus, yung mga kaangkanang binabanggit, ngunit magkaiba ito. 그래서 이 두 족보는 성경에서 아직 확실히 밝혀지지 않은 부분 중에 하나입니다. At isa to sa mga bahagi na hindi pa malinaw na naihahayag sa Biblia. 어떤 신학자는요, 마태복음의 족보는 요셉의 족보, 누가복음의 족보는 마리아의 족보를 기록하고 있다고 주장했습니다. At may ilang mga theologians na may mga argumento na ang ebanghelyo ni Mateo nagsasabi doon ng kaangkanan ni Jose, samantalang ang kay Lucas naman ay yung kaangkanan ni Maria. 지금까지 밝혀진 것으로는 가장 신빙성 있는 주장이에요. Makikita natin na ito yung mga argumento o mga kapahayagan na mistikal. 이 주장은요, 요셉이 무남 동녀인 마리아와 결혼하여 헨리의 대릴 사유가 됨으로써 헨리의 법적 상속인이 되었다는 것입니다. At ang argumento niya, si Jose ay nakipag-asawa kay Maria na nag-iisang anak na babae at bilang legal na tagapagmana ni Heli. 그런 의미에서 예수님 이로 마리아의 족보로 올라가는 거예요. Kaya binabanggit daw doon ay ang kaangkanan ni Maria. 23절은요. 예수께서 가르치심을 시작하실 때 30세쯤 되니라 하셨습니다. Sa verse 23, sinasabi niya si Jesus ay tinatayang may 30 taong gulang na nagpasimula siyang magturo. 이는 요한복음과 같이 예수님의 공생애가 3년이었다는 것을 알려주는 내용이에요. At pinaalam sa Ebanghelyo ni Juan, yung nilalaman na si Jesus ay nagsagawa ng ministeryo sa loob ng 3 taon. 그래서 오늘날 교회에서도 장로나 목사의 임직을 30세 이상으로 하는 것이 하나님의 뜻인 것 같아요. Kaya tila kahalintulad dito sa sinusunod natin na pagtatalaga o ordinasyon ng pagiging pastor o di kaya ng elder na dapat 30 taong gulang pataas. 그래서 예수님의 족보는 아담에서 끝나지 않고 아담과 함께 우리 모두를 지으신 하나님께까지 올라갑니다. Kaya nga yung kaangkanan ni Jesus ay hindi lang nagtapos kay Adan, ngunit ito'y babalik sa Diyos na lumikha sa lahat. 가브리엘 천사가 마리아에게 나타나서 네가 아들을 낳을 것이라고 전한 뒤에 이어서 그 아들은 거룩한 이는 나실 바 그 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 하였어요. At nang nagpakita nga noon ang anghel na si Gabriel kay Maria, sinabi nito na ikaw ay manganganak ng isang lalaki at ito ay banal na tatawaging anak ng Diyos. 그래서 아담으로 인해서 우리는 하나님과 단절되어지고 마귀와 연결되어져 버렸어요. Noon tayo nahiwalay sa Diyos at naging konektado sa Diablo. 그러나 둘째 아담으로 오신 예수 그리스도를 통해서 이제는 마귀와 단절되어지고 하나님과 연결되어져 예수 그리스도의 사람, 하나님의 자녀로 거듭나게 되는 것입니다. Ngunit dahil sa Panginoong Hesukristo, tayo ay nagkaroon ng pagkahiwalay sa Diablo at naging konektado na muli na ibalik na tayo sa Diyos. 이게 바로 세 번째로 누가가 예수님의 족보를 세밀하게 밝히는 이유 중에 하나예요. At sa pangatlo, ito yung pinakadahilan bakit pinahayag ni Lucas yung kaangkanan ni Jesus na mas detalyado. 당시 사람들 중에요. 예수님에 관해서 잘 아는 사람들이 이제 예수님의 가족들 아니요. 예수님의 형제 이 유다랄지 이 형제 자매들이 있었어요. 그들이 예수님에 관해서 제일 잘 안다고 생각을 했어요. At yung mga tao, karamihan noon, ang pagkakilala lang kay Jesus, anak siya ni Jose, o may mga pisikal siyang kapatid katulad ni 제일 Judah. 잘 안다는 사람들이 그 갈릴리 사람, 나사렛 사람들이 대부분 예수님을 요셉의 아들, 목수의 아들이자 목수로만 알았어요. Ito yung mga karaniwang taong taga Nazaret o Galilea na ang pagkakilala lang noon kay Jesus ay anak siya ni Jose. 그것이 당시 사람들이 예수님을 구세주로
받아들이는데 가장 힘들었던 내용들이죠. At ito yung mahirap na panahon sa mga tao ng panahon na yun, natanggaping si Jesus ay kanilang Panginoon at tagapagligtas. 오늘날 세상의 지식인들도 예수님을 4대 성인 중에 한 분이라고 말합니다. At ngayon din, maraming mga ikaalamang mga tao nagsasabi o tinatawag si Jesus na isa sa mga 4 na dakilang mga santo. 우리를 구하시기 위해서 하나님이 성육신하여 오신 분이에요. Ang Diyos, ang Panginoon Jesucristo ay siya mismong Diyos na nagkatawang tao. 근데 예수님 당시의 사람들이나 오늘날 대부분의 사람들의 예수님에 관한 지식은요, 오히려 예수님이 누구신지 바르게 아는데 방해거리가 되고 있어요. Siya mismo yung lumikha sa atin. Ngunit yung kaalaman ngayon tungkol kay Jesus ng mga tao sa panahon noon ay karamihan sa kanila ay niisip lang nila na kilala na nila si Jesus pero mali. 예수님께서는 하나님의 독생자이시기 때문에 탄생하셨을 때 천군 천사들이 나타났어요. 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하고 찬양을 했어요. At dahil si Jesus yung nag-iisang anak ng Diyos, nang isilang siya, yung mga hukbo ng anghel ay nagpakita at nagpupuri na sinasabi na kaluwalhatian sa Diyos sa kataasan at kapayapaan naman sa mga kinalulugdan niya. 4장에 들어가세요. 마귀가 예수님을 시험할 때도 네가 만일 하나님의 아들이거든, 네가 만일 요셉의 아들이거든, 그게 아니고 네가 만일 하나님의 아들이거든 이 돌들에게 명하여 떡이 되게 하라 하였어요. Maging sa chapter 4 ng tinukso ng Diablo si Jesus, hindi niya to tinawag na kung anak ka ni Jose, kundi kung ikaw ang anak ng Diyos. Sabi niya, sabi mo sa bato na to maging tinapay ka. 마귀는 인간이 대신 사람이 대신 예수님을 이제 시험하였으나 인간 예수님을 시험한 게 아니고 하나님의 독생자를 시험하고 있었던 것입니다. Kaya noon ang Diablo, hindi niya tinutukso ang pagkatao ni Jesus, kundi ang tinutukso niya yung natatanging anak ng Diyos. 잘 들으세요. 사탄은요, 첫사람 아담을 속임으로써 아담 안에 있던 모든 사람들을 하나님과 단절시켰어요. Dahil sa Satanas, nang dayain niya yung unang tao na si Adan, ito yung nagdulot sa lahat ng tao na mahulog sa uri na nakasalanan. 그 모든 문제를 해결하시고 하나님과 온전히 연결시키실 둘째 아담으로 오신 예수님마저 이제 무너뜨리면요, 온 인류를 영원한 지옥으로 끌어갈 수 있게 된 것입니다. Ngunit nilutas niya ang lahat ng problema ng tao at ang lahat ng tao ay dinala niya sa kanya. 그래서 예수님께 와서 40일간 예수님은 금식하시고 사단의 시험을 받으셨어요. Kaya dumating si Jesus, ay nanalangin siya at nag-ayuno sa loob na 40 araw at nagsimula na tuksohin siya ni Satanas. 아담은 에덴 동산에서 뭐 하나 부족함이 없는 에덴 동산에서 사단에게 쏘갔어요. Si Adan, doon sa dinang Eden na walang anumang kakulangan, ay nadaya ni Satanas. 둘째 아담으로 오신 예수님은 40일 동안 광야에서 금식하시며 사단에게 이겼어요. At si Jesus naman, na 40 araw nag-aayun na nanalangin doon sa ilang, ay napagtagumpayan ng panunukso ng Diablo. 승리의 비밀은 하나입니다. 하나님의 말씀만 붙들면 돼요. Isa lang ang daan para magtagumpay, panghawakan ang salita ng Diyos. 근데 아담의 실패 원인은 하나님의 말씀을 경홀히 여겼어요. Pero ano yung naging pagkakamali o pagkahulog ni Adan, hindi niya napanghawakan yung salita ng Diyos 그게 matibay. 하나님이 하나님처럼 된다는 말에 쏘가서 선악과를 범해버렸어요. Kaya nadaya siya dun sa salita na magiging parang Diyos siya at kinain ng buong nakalaman na mabutit masama. 그러나 예수님은 사단의 이 모든 시험을요, 하나님의 말씀으로 이기셨습니다. Pero si Jesus ay pinagtagumpayan lahat ng panunukso ng Diablo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. 오늘 우리도 그리스도의 사람이 되었으면 하나님의 말씀만 붙들면 돼요. Tayo rin ngayon, kung tauhan na tayo ni Kristo, ang salita lang ng Diyos ang dapat panghawakan natin. 그래서 예수님의 족보는 그리스도 언약을 믿고 예수님을 구주로 모신 모든 사람들을 하나님의 자녀가 되게 하는 새 생명의 족보예요. Kaya sa mga nagsitanggap na sa Panginoon Jesucristo, tumanggap sila ng bagong buhay at sila ay mga anak na ng Diyos. 그래서 누가복음의 족보는 하나님께로 연결되잖아요. Kaya nga dito, ang Ebanghelyo ni Lucas ay nagkukonekta sa atin sa Diyos. 그러면 오늘의 결론, 믿는 우리의 본이 되신 예수님의 공생의 시작을 잘 보시기를 바랍니다. Kaya sa ating conclusion, tignan nating mabuti yung pasimula ng papubliko ministeryo ni Jesus. 21절에 보면 예수도 세례를 받으시고 기도하실 때에 하늘이 열리며 그랬어요.
Sa verse 21, sinasabi ng nagpabautismo na lahat ng tao, nagpabautismo din si Jesus, at ang nananalangin siya, nabuksan ng kalangitan. 하나님이신 예수께서 성육신하여 오셨는데 사람에게 세례를 받으셨어요. Nagkatawang tao si Jesus at pagkatapos ay nagpabautismo siya. 절차는 하나님이 정해주신 이 규칙은 지키는 거예요. At andun yung itinalaga ng Diyos na tuntunin at sinunod niya ito. 이제 구약의 마지막 선지자가 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양을 만나야 될 회개의 세례를 베풀었는데 같은 세례로 이분이 바로 하나님의 어린 양이시다. 기름 붓는 세대가 된 거예요. At ang huli naman na propeta sa Lumang Tipan na si Juan ay binahayag niya yung bautismo sa pagsisisi at ito nga yung isinagawa sa mga tao at ngayon naman ay pagtatalaga kay Jesus. 근데 여기서 잘 보세요. 예수님께서 세례를 받으신 후에 기도하셨다는 것을 아주 깊게 말씀하십니다. At malalim na sinasabi dito nang natapos na bautismo ng Jesus ay nanalangin siya. 물론 그 전에도 예수님은 기도의 삶을 사셨으나 말씀 붙들고 기도하는 삶이요. 이제 공생의 사역을 시작하심에 있어서 기도하시며 시작이 된 거예요. Hangga't noon ay namumuhay na sa pananalangin ang Panginoong Jesus. Ngunit ngayon matapos na bautismohan siya ay nanalangin siya para sa pagsisimula ng pampubliko ministeryo. 잘 bilang 보세요. Kristo. 세례 요한을 통한 세례가 있었고 예수님의 기도가 있으며 성부 성자의 이 기름 부으심이 아버지 하나님의 확증이 이제는 이어지고 있어요. At andun yung pagbautismo ni Juan, at andun yung pananalangin ng Panginoon Kristo. Ito yung kumpirmasyon makita natin ng Diyos Ama at ng Banal na Espiritu. 이 무엇 하나 빠져서는 안 되는 일이에요. At walang isa na dapat mawala. 우리 말씀 붙들고 기도해야 됩니다. Dapat panghawakan ng salita ng Diyos at manalangin. 그럼 말씀대로 성령께서 역사하시는 거예요. At ayon sa salita ng Diyos, kikilos ang Banal na Espiritu. 그러면 아버지 하나님의 뜻이 이루어지는 거예요. At magaganap ang kalooban ng Diyos Ama. 이게 보좌의 응답을 누리는 간단한 비밀입니다. Ito yung napakasimpleng sikreto para maranasan ang pagpapala ng trono. 그래서 우리가 구원받고 그리스도의 군사가 된 우리의 모델이 되어주신 예수님의 24 기도의 삶을 볼 수가 있어요. Kaya nga tayo na mga naligtas at naging sundalo na ni Kristo, makita natin yung halimbawa ng buhay ni Jesus na 24 hours na nananalangin. 언약 붙들고 하나님이 주신 언약 그리스도를 붙들고 그리스도께서 내게 주신 말씀을 붙들고 24시 우리의 삶을 사는 거예요. Kung panghawakan natin ang tipan ng Diyos, mamumuhay naman tayo sa 25 hours. 그게 우리의 기도의 삶이요. 응답은 25시 보좌의 응답으로 오게 돼 있어요. Ito yung buhay pananalangin at ang sagot ay 25 hours ng kasagutan. 그게 바로 성부 성자 하나님의 보좌의 응답이 열리는 모습을 우리가 오늘 지금 보잖아요. Ang trono ng Diyos. Dito yung makikita natin ng Diyos Ama, Diyos Anak, at ng Banal na Espiritu, at andun ang bubuksan ng trono ng Diyos. 이 방법으로 이 땅의 역사에 하나님이 개입하시는 것입니다. At dito nga, andun yung pamamagitan ng Diyos sa kasaysayan ng daigdig. 내게 주신 오늘의 말씀을 붙들고 24시 내 삶 속에서 주님을 바라보면 주님이 내 삶 속에 주님의 나라 25시의 응답을 보좌의 응답으로 주시는 거예요. Kung pinhawakan mo ang salita ng Diyos, 24 hours, at mananalangin ka, darating sa iyo ang kaharian ng Diyos, yung kasagutan ng 25 hours. 근데 아직도 사모놀이 뭔지 별 관심이 없는 사람이 있다? 이건요, 큰일 나는 거예요. Pero marami pa rin mga tao na wala yung interest nila sa 3 days, malaking problema to. 사도행전 7장에서요, 스데반도 하늘이 열리고 보좌의 영광이 나타나는 환상을 보았어요. Sa Acts chapter 7, maging si Esteban ay nakakita ng pangitain mula sa langit na ito'y nabuksan at ang kaluwalhatian ng trono ay nahayag. 천국문이 열리고 보좌에 하나님이 보이시는 이 응답은요, 하나님의 나라가 이 땅에 들어오시는 것을 말하는 거예요. At ang pangitain na nabuksan ng kalangitan, ibig sabihin ng kaharian ng Diyos ay dumating sa sanlibutan. 예수님이 그리스도로 기름 부음을 받으시며 기도하시자 천국문이 쫙 열리잖아요. Matapos na si Jesus ay tinalaga na maging Kristo, ay nanalangin siya at nabuksan ng kalangitan. 천국문이 열린다는 것은 성부 하나님과 성령 하나님이 임재하시는 것입니다. Ibig sabihin na nabuksan ng kalangitan, ang Diyos Ama at Diyos Banal na Espiritu ay nahayag. 22절을 보면요, 성령이 비둘기 같은 형체로 그의 위에 강림하시더니 그랬습니다. Verse 22, sinasabi ng Banal na Espiritu ay bumaba
sa katulad ng katawan ng isang kalapati. 성령은 눈으로 볼 수 없는 영이신데 사람들이 볼 수 있도록 어떤 가시적인 응답을 주시는 내용이 오늘 기록되어 있어요. Ang banal na spirito ay hindi natin nakikita, hindi dito sa nilalaman ay nakita natin ang Diyos sa kasagutan na ito. 누가는 이처럼요. 성령님이 예수님의 공생애 가운데 항상 함께 하신다는 것을 보여주는 것입니다. Pinapakita ni Lucas na ang banal na spirito ay sumasa kay Jesus sa kanyang pagmiministeryo. 오늘 우리에게도 마찬가지예요. Ganun din sa atin ngayon. 예수님의 가장 마지막 가장 최고의 약속이 사도행전 1장 8절 성령 충만의 약속입니다. Ang pinakahuli at dakila na pangako ng Diyos sa atin ay sa Acts chapter 1 verse 8. 성령께서 적당히 지켜보신다 그게 아니고 성령의 충만함을 약속하셨어요. Pinangako sa atin ang kapuspusan ng banal na spirito. 그래서 우리가 뭐 다른 기도 많이 할 거 없어요. 주의 성령으로 충만케 저를 온전히 주관하여 주옵소서. Kaya hindi natin kailangan ng iba pang napakaraming panalangin, kundi Panginoon, ako po ay pagharian mo at kontrolin ng banal na spirito. 이때 하늘로부터 하나님의 음성이 들려왔습니다. 너는 내 사랑하는 아들이라 내가 너를 기뻐하노라. At doon ay narinig ang tinig ng Diyos mula sa langit na nagsasabi, itong aking anak na aking minamahal at kinalulugdan. 하나님께서 예수님이 어떤 분이신지 증거하시는 것입니다. At pinahayag nga kung sino ba ang Diyos. 하나님께서 오늘 저와 여러분이 어떤 자인지 증거하시는 것입니다. At pinatotoo din dito kung sino na ba tayo. 우리는 하나님의 성전된 자요, 그리스도의 군사요, 이제는 성령 하나님의 인도 내주 역사를 받으며 이 땅에 전도 사역을 하는 전도자가 된 것입니다. Tayo mga templo na ng Diyos at mga sundalo ng Diyos na kumikilos sa atin ang Diyos at itong persona, tayo mga tinalaga na tagapangaral ng Ebanghelyo. 그러면 22절에요. 하나님께서는 당신의 뜻을 이룰 사랑하는 아들을 이제 온전히 소개하셨지요. Sa verse 22 ay pinakilala ng Diyos ang kanyang minamahal na anak. 그리고 성령님의 함께 하신 가운데 예수님은 이제 하나님의 위대한 구속 사역을 시작하십니다. Na nagsagawa ng kanyang kalooban at sa presensya ng Banal na Espiritu ay nagpasimula si Jesus ng kanyang gawain ng pagtubos. 마찬가지로 우리도 이제 애 삶은 끝났어요. 이제 새로운 삶, 새 생명, 그리스도와 함께하는 전도자로서의 그리스도의 군사로서의 삶이 시작된 거예요. Ganun din sa atin, natapos na yung lumang buhay natin, ngayon ay bago na at tayo ay kahalintulad na ni Jesucristo. 그러면 성삼위 하나님의 사랑 안에서 그리스도의 군사로 부름받은 우리에게도 하나님께서는요, 오늘 그리스도 임직식 때와 같이 동일하게 역사하십니다. At ang Diyos sa tunay na persona ay makita natin na dumating din sa atin ngayon bilang mga itinilaga ng Diyos sa kanyang gawain. 오늘 본 누가의 족보는요, 거꾸로 자손으로부터 시작해서 조상으로 올라갑니다. Na dito nga sa mga kaangkalan na isinulat ni Lucas, ito ay pabaliktad. 그리고 그 끝이 아담에까지 이르러 하나님에 연결됩니다. Nagmula sa mga saling lahi na sumunod, paakyat doon sa mga ninuno. At 그리스도의 족보는 누가의 족보는요, 모든 사람을 그리스도 안에서 하나로 묶어줘요. ang katapusan nito ay kay Adan hanggang sa Diyos at ang mga kaangkalan na ito ay pinag-iisa. 쉽게 말하면 아담 안에 완전 원죄 아래 빠진 모든 사람의 운명이 예수 그리스도 안으로 들어갈 수 있음을 말해주는 거예요. Ibig sabihin na yung mga nagkapalaran ng mga tao na nahulog sa maunahing problema dahil kay Adan, ngayon lahat makakapasok kay Jesus. 예수님은 택한 백성들을 사면 복권받게 하사 자유와 새 생명을 주시기 위해서 오셨어요. Dumating si Jesus upang bigyang kalayaan at bagong buhay yung mga tumanggap na ng amnestia o ng kapatawaran ng kanilang kasalanan. 이 예수께서 십자가에 못 박혀 죽으심으로 우리의 모든 문제를 끝내주셨습니다. Tinapos na ni Jesus ang lahat ng ating problema sa krus at muli siyang nabuhay. 사흘 만에 부활하사 우리 가운데 구주로 임하셨습니다. Dumating siya sa atin bilang Panginoon at tagapagligtas. 그러면 이 예수 그리스도를 중심으로 성삼위 하나님이 우리의 영 안에 임재하셨습니다. Kaya nakasentro sa Panginoon Jesucristo ay dumating sa atin ang Diyos. 그럼 우리는 하나만 하면 돼요. Isa na lang ang dapat natin gawin. 오늘의 말씀, 오늘의 기도, 오늘의 전도 붙들고 기도하시며 천국 보좌의 응답 누리시기를 주의 이름으로 축원합니다. Nagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na panghawakan niyo today's word, prayer at evangelism at tanggapin ang kasagutan ng trono ng kalangitan. 기도하십시다. Manalangin po tayo. 아버지 하나님, 그리스도의 임직식과 공생의
시작의 모습을 저희로 하여금 볼 수 있게 하심을 감사합니다. Aming Diyos Ama, salamat po na pinakita niyo sa amin ang pagtatalaga kay Jesus bilang Kristo at ang pasimula ng kanyang papumblikang ministeryo. 이제 저희들도 내가 나를 사는 나중심의 삶은 끝난 줄로 믿습니다. At naniniwala kami na ang aming dating buhay ay natapos na. 이제 하나님의 은혜로 하나님의 자녀요 그리스도의 사람으로 성령 충만받아 전도자로 살 수 있게 하심을 감사합니다. At salamat po na ngayon may bagong buhay na kami kay Kristo at tumanggap na kami ng dakilang kaligtasan at tinalaga bilang tagapangaral ng Ebanghelyo. 우리의 중심인 영 안에 오직 그리스도 모시고 붙들고 따르는 사모늘의 삶이 시작되게 하옵소서. So, magsimula yung buhay ng 32 days na sa sentro ng aming spirito, panghawakan namin ang tipan ng Kristo. 감사하며 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Kristo. 아멘. 아멘. 아멘.